Hello, class. As promised, this is the presentation for criminal procedure. We will make the discussion as fun as possible because what we learn with pleasure, we never forget. So I hope daghan mo makatunan aning ato nga discussion. This juncture, let me introduce to you the topics for discussion. So as you can see, the topics for discussion, gipattern ni siya sa ato nga mga gi-perform nga PLAs. The reason why I asked you to perform the PLAs nga to nga buhat sa mga previous nato nga mga klase is to compel you to read the topics because kung moditso mo og paminaw sa ato nga discussions without reading first, you might be lost in translation kay honestly, ang criminal procedure is an enjoyable subject pero may pagka-complicated siya. So, these are the topics for discussion. What is criminal procedure, unsa ang mga stages involved in filing criminal cases, so on and so forth. So, mo ni siya ang ato ang i-discuss for today's recording. So, I hope you will enjoy. Start our discussion with the question, what is criminal procedure? So, criminal procedure class is the method prescribed by law for the apprehension and prosecution of persons accused of any criminal offense and for their punishment in case of conviction. So, crim pro class is an adjective law or remedial law or procedural law as opposed to substantive law. So, ang kaning ato ang criminal procedure as it stands sa pagkakaron is actually a revised version. It became effective on December 1, 2000 pursuant to Administrative Matter number 005-03-SC. So, as you learned previously sa itong mga discussions, ang kanini ang criminal procedure as part of the rules of court, promulgated ni siya sa Supreme Court. So, it is comprised of rules 1110 to 127. So, sa next slide, ato na siyang ila-ilahon kung unsa ni rules 110 to 127. Class in a nutshell, ang criminal procedure class, mora dyan ni siya. So, I hope ang ato ang pamaagi sa pag-learn sa criminal procedure, maghimot ta og roadmap para dili ta mawagtang. So, sama sa kaning ato ang pagtan-aw bitaw sa mga mapa via kanang Waze or Google Map, mas makasabot ta sa atong padulngan kung naata sa ibabaw. So, we must have a bird's eye view kung unsa ang padulngan nato as we study as we progress sa ato ang study sa criminal procedure. So, kung musulod mo tan-aw mo ta sa usa ka subject class on a piecemeal basis ba kana bitong tigi-tigi nga pagtan-aw sa ato ang lessons, mawagtang ta. Pero kung ang inyo nga pag-study ana naamo sa ibabaw, makahibaw mo nga diri dapitan nako, mao ni siya dapit nga rule, mao ni siya dapat nga dapit nga stage sa criminal procedure ang akong gitun-an karon nga mga provisions. So in a nutshell, mo ni siya ang ato ang nag-comprise nga mga rules sa criminal procedure. So to start with ang rule 110, ang prosecution sa offenses. We will learn that later on, and it ends with rule 127 regarding provisional remedies in criminal cases. So tan-awon ninyo sa kada proseso, mahibaw-an ninyo sa each stage sa criminal procedure na po siya mga corresponding rules, na corresponding mga restrictions, na mga corresponding requirements para wala tayong ma-violate nga mga substantive nga rights sa individuals or sa accused. Okay, so let's proceed to the details. As mentioned a while ago, ang criminal procedure class is a remedial law or a procedural law. Dili siya substantive law. Unsa man day kalahian niya sa substantive law? Ang substantive law class, according to the Supreme Court en banc in Dominador Bustos versus Lucero, an old case promulgated in 1948, ang substantive law kuno class is that part of law which creates, defines, and regulates rights, or which regulates rights and duties which give rise to a cause of action, that part of the law which courts are established to administer. So,
Ang kani mga substantive law class for better understanding or para makakuha mo og kanang tinud-anay nga example ba or kanang mag-grasp ninyo nga example, mao ni siya ang inyong criminal law book 1 and book 2, Revised Penal Code book 1 and book 2, Special Penal Laws, mao na siya mga example sa substantive law. Nga naman, katuto ang mga provisions sa inyong Revised Penal Code, nag-create siya, nag-define siya, nag-regulate siya o mga katungod. In fact, ang inyong Revised Penal Code or mga Special Penal Laws ninyo, naghatag siya, nag-lay down siya sa mga elements nga dapat i-comply nato para makaproduce ta og conviction. So, ang mga krimen nga gi-define adto to ang atong inyong Special Penal Law or sa Revised Penal Code, naghatag na sila sa tanang mga elements which must be present to produce conviction for a particular crime. So, mo na siya mga examples of substantive law. How about adjective or remedial law? Unsa man ni siya? It is a part of law which prescribes the method of enforcing rights or to obtain redress for their invasion. So, kung inyo siyang tanawon, ang remedial law, mao na dito siya ang naghatag og procedure, mga stages nga ato ang i-follow para ma-enforce nato or ato abang makuan ba mapasakahan og kaso ang katutoang mga ning violate sa katungod sa atong isig ka tawo. So, as applied to criminal law, substantive law is that which declares what acts are crimes. So, mato akong gi-istorya ninyo ganina. As distinguished from procedural law, which provides or regulates the steps by which one who commits a crime is to be punished. So let's go back to our roadmap class. We are done with what is criminal procedure and we are about to begin sa discussion on the stages or steps involved in filing criminal cases. The stages involved in filing criminal cases. So, modern ni siya class, ang stages involved. Modern siya ang kanamurag, summarized version siya. I will show you the detailed version sa next mga slides, pero sa kanini ang slide, akong gipakita sa inyo ha kung unsa ang summarized version. So, unsa man ang una? Preparing for a case. Or ang pinakauna jud class, commission of a crime. Commission of a crime. Nga naman, na day criminal procedure nga matrigger. Kung may krimen nga na-commit, malamang, siguro no. So, mo dyan na siya mag-trigger sa tanan. After that, of course, a person prepares for a case. After that, mo undergo og preliminary investigation ang katotoang person nga gi-consider nato as respondent. After that, kung finding of probable cause ang atong prosecutors, mo file na taog information. After the filing of information, na arraignment. Unsa man arraignment? Mao na siya ang panahon nga basahan ng akusado kung unsa ang gipasaka nga kaso sa iya ha. So, unsa man ni siya ang right sa akusado nga ato ang gi-enforce diri dapita. Right of the accused to be informed of the accusation against him. Kani sa arraignment. It is a right nga dapat dili jud nato laktawan sa usa ka criminal case. So, after the arraignment, mao na natay pre-trial. Unsa man pre-trial? Kung makainom-dum mo class or kung kinsa magali sa inyo nga na-involve atong mock trial, ari sa pre-trial, ari direta mag-identification ta sa marking and identification of pieces of evidence, witnesses, ari ta diri dapita sa mga exhibits nato. Ari po diri dapita sa pre-trial ang ato ang discussion as to the possibility of compromise agreements or settlements. So after pre-trial, kung wala manggali mahitabo nga agreement or settlement on the parties, so mo proceed na ta sa trial proper. After that, diri sa trial proper class, ari na diri dapita ang inyuha nga kanini ang direct examination, cross-examination, redirect, recross-examination. Mo na ni siya diri dapita. Judgment class, mo na siya ang katutoang kuan kanang paghatag og verdict sa ato ang huwes kung unsa manggali ang fate sa akusado based on the pieces of evidence nga gipresentar
kada partido. After the judgment, kung kuan manggali, kung of course, kung dili jud ka mo dili mo uyon ang maong kanini ang akusado sa iyahang pagka-convict by the RTC or the MTC. So, mo nang mo apilar ta. Pero direct ba nga mo dito sa taga-appeal? No, kana naatay gitawag og motion, gitawag na nato og motion for new trial or motion for for reconsideration. So kaning motion for new trial or motion for reconsideration, dapat imo na siyang i-file una before ka maka-file og appeal. So mo na niingon ko ninyo nga kanini ang mga proseso or kanini ang mga stages nga gi-reflect nato diri kay summarized version ni siya ngano man kada tunga-tunga ani nilang tanan or kada item ani ni ang mga steps na siya mga corresponding rules that you need to know. Ako alam ni siyang gihimo nga mapa para sa inyo ha aron kahibaw mo kung asa mo padong. So after the appeal, kung ma-final na magali jud ang judgment, kung moingon ka tayo i-sustain kintahay sa higher court ang decision sa lower court or i-affirm siya with modification kung unsa manggali ang decision sa lower court, mo na siya nga mahimo ng final. Kung wala na jud dili na erased up to the kana Supreme Court ang mao nga kaso, ma-final na siya ang executory. So after ma-final ang executory siya, mo na siya nga i-execute na ang judgment. Okay, so let's go to the details sa next slide. Actually, class, mo na ni siya ang details sa inyong criminal procedure class. Ang criminal procedure class, sama na siya sa inyong mga relasyon. It's complicated. So, for us to have a working knowledge of criminal procedure, as mentioned a while ago, let's have a bird's eye view of the entire process. Nga naman, kay kung adto manggod ta mo sulod sa maze, mawagtang ta kung naadyo ta inside the maze. Pero kung naata sa on top of things, naata sa ibabaw, makahibaw ta kung asa ta padong. O kahibaw ta unsa ni nga stage or unsa ni nga mga rules unsa ni nga stage na sulod ning mga rules nga ato ang gipangtun-an. So I hope you study that way ha sa ato ang criminal procedure. So again, the step starts with the commission of a crime. Nga naman, again, sa akong gikastorya ganina, wala lagi matrigger nga criminal procedure kung walay krimen nga nakomit. After the commission of the crime, of course, there's a filing of complaint. Under a filing of complaint class, you will know later on sa atong discussion nga nay mga corresponding rules dere nga ato ang tun-an. Sa filing sa complaint class, dapat mahibaw-an nato kung unsa ni mga crimes nga dili ma-prosecute the officio. Unsa man ning dili cannot be prosecuted the officio. Mo ni siya ang mga crimes nga dili pwede nga kanang i-initiate siya sa state or i-initiate siya by kanang the prosecutor or the police. Dili siya pwede. Kinsa man jud dapat ang mo-initiate sa filing sa complaint kaning mga crimes which cannot be committed de officio or prosecuted de officio. Mao ni siya ang mga private crimes nga dapat initiate upon the initiation jud or ang complaint must be initiated by the offended parties themselves. Okay? So after the filing of complaint, of course, preliminary investigation sa prosecutor's office. So, namogoy mga instances pod class nga inyong nakatunan sa una ra nga maaresto ang usa ka tawo or usa ka akusado via warrantless arrest. Kahibaw na ta ani aning tulo ka mga instances na ita in flagrante delicto, na atay hot pursuit or katotoang escaping prisoner. So, kung mag-warrantless arrest gali class, mo PI ba or mo preliminary investigation ba? Dili. Ang next sa warrantless arrest class is inquest proceedings. Asa man na ang inquest, adto po na siya sa prosecutor's office. So, after that, duha ang padulngan. Kung ibutang na to, nag-file jud og complaint na, nanipadong siya after dire sa step 2 nga mag-PI. Ang iya hapong counterpart kung warrantless arrest, ang mahitabo
mag-inquest na siya proceeding sa stage 2, step 2. So, unsa may mahitabo thereafter? So, ang prosecutor dire sa first part, kung mag-file ta og complaint, pwede na siya nga two options, mo find siya og probable cause or i-dismiss niya by the investigating prosecutor ang complaint. Unsa may counterpart po niya kung warrantless arrest? It's the same thing. Naa ba siya finding of probable cause or iya habang i-dismiss ang kaning complaint o i-dismiss ba niya ang katong mao nga kaso o mao nga gi-file nga kaso because of absence of probable cause. After that, muadto ta sa stage 4. So kung nay finding of probable cause by the prosecutor, it will be sent, ang katong resolution niya will be sent to the city, provincial, or state prosecutor or ombudsman. After ana, i-approve na siya by the city, state, or provincial prosecutor or ombudsman, mo-culminate na siya sa filing of information. The same way, dire sa ihang counterpart, the same thing ang mahitabo sa iya ha. Ipada sa kanang provincial or state prosecutor, i-approve nila, after ana, mo file o complaint. So what will happen kung moingon ta nga nakita finding sa probable cause sa investigating prosecutor, gi-send na dito sa kanang city or provincial prosecutor. What if gi-disapprove? The same thing direpod sa PICAS, gi-disapprove. Walay nakit-an si kanang city or state prosecutor nga kaning unsay nga niya probable cause. Unsa may mahitabuan na? So the answer will be on the next slide. So again, if the investigating prosecutor finds probable cause no sa katutuang iyang investigation sa ubos. So di ba ang ato ang next step is i-send nato tong resolution sa investigating prosecutor sa city, provincial, or state prosecutor. So unsa may mahitabo kung i-approve gali nila, mo culminate siya sa filing of information. Pero kung i-disapprove sila, unsa man ang mahitabo, naa pa bay remedy? Yes. Unsa may mabuhat ang aggrieved party or katong complainant nga wala sila muuyon ba sa findings sa disapproval sa city, provincial, or state prosecutor nga wala kitay sa ilang finding nga walay probable cause, pwede na nila filean og petition for review adto sa DOJ. Nga DOJ man class, nga naman kay ang prosecutor's office man good class is under the Department of Justice nga Department of Justice nga executive department sa gobyerno. So, kinsa man ang mohatag og verdict ana ang DOJ Secretary of Justice. So, unsa may mahitabo? Kung i-approve sa Secretary of Justice, mo na siyang i-file, pwede ra ba file na pod, mo culminate siya sa filing of information. So, kung walay finding ang DOJ, mo na siya nga, kung walay finding of probable cause, mo nang dili jud siya mo pursue ang filing sa information. Pero na pa by remedy? Of course, na pa remedy, but we will not discuss that in this recording to simplify things. So class, na-file na ang information ha, kay butang ta, gipaabot yun nila sa DOJ, ang katotoang disapproval. So pag atos DOJ kintahay, ibutang nato, gi-affirm sa DOJ nga yes, naman siya probable cause. So again, kung nagali finding of probable cause, then mo, ditso na siya sa filing of information. So, unsa man pod ang mahitabo kung ma-file ang information? Asa naman ni siya nga level? Filing gali sa information class, nagpasabot na nga naa na siya sa korte. Dili na siya sa prosecutor's office. So, after the filing of information, two steps ang mahitabo. Mabuak siya into two steps. Unsa may mahitabo? The court may dismiss the information or the court may issue a warrant of arrest or commitment order kung ang akusado nakuha na siya kanini ang naaresto na siya via warrantless arrest. Okay? So in relation to step 7, the issuance of warrant of arrest and dismissal,
ang relevant rules na to, relevant law nga involved ani is your Section 2, Article 3 of the Constitution. Unsa man na siya? The Bill of Rights. Class, I want you to memorize the Bill of Rights. Nga naman, kay mao ni siya ang usual jud nato nga makalimtan. Unya mao po ni siya usual nato nga ma-violate in such a way masayang lang jud ang ato ang pag-gather sa mga ebidensya tungod kay we lost sight of the basic right nga dapat nato i-protect. Again, class, as you proceed sa subject sa evidence, you will learn later on nga any violation of the rights of the accused, especially the right of the accused to be or the people to be secured sa iyang persons, houses, and papers, or the right against unreasonable searches and seizures. Kung ma-violate ka lang ninyo siya, class, ma-trigger ang exclusionary rule. Unsa man ang gitawag exclusionary rule? Mao na siya ang rule, class, sa balaod nga anything nga imuhang makuha na in violation of a right is a fruit of a poisonous tree. So unsa may impact ana, dili na magamit in any proceeding and for any purpose ang inyuha nga nakuha nga ebidensya bisan pag unsa ka tinuod nga kanang inyuha nga surveillance dinha naninda jud nagsyabo, or bisan pag unsa ka tinuod nga ang kanang inyuha nga kanang mga nangakuha nga syabo gikan jud na siya sa akusado nga inyong gifailan sa kanang gifailan og kaso. Bisan pag unsa na siya katinuod, class, for as long as ma-establish sa korte nga naa may gi-violate nga katungod, dili jud na siya mahimong admissible in evidence. So, anong importante ni? Tungod adto nga mao nga rason. So, you have to memorize the Bill of Rights. So, unsa man ni siyang Section 2? Section 2, Article 3 of the Constitution. So, it refers to the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizure of whatever nature and for any purpose. So, ang balaod, class, nag-ingon siya, class, nga no search warrant and warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. So, i-memorize dun na siya, class, by heart. Okay? So, what is the other rule that is relevant in relation to Step 7? Step 7, class, dismissal o issuance of warrant of arrest. Arita manukad sa Section 6 sa Rule 113. Kanus amang kuno ma-issue ang warrant of arrest. Ang warrant of arrest, class, will be issued within 10 days from the filing of the complaint or information. Okay? So, according to the rule, class, within 10 days from the filing of the complaint or information, si judge shall personally evaluate the resolution of the prosecutor, okay, together with the supporting evidence. After ana, he may immediately dismiss the case kung ang evidence nga presented or on record clearly fails to establish probable cause. Okay, so mo ni siya dismissal. Kung nagali failure to establish probable cause based on the evidence on record, si judge, automatic na siya iyahang i-dismiss. Okay, ang information. Pero if he finds probable cause, mo na siya nga mo issue siya og warrant of arrest or commitment order. Okay? So after that, unsa may mahitabo sa kanini ang ani nga step? Kung arita sa dismissal sa kanini ang court, pwede ba na nga imo siya nga kuanon, imo siya nga i-filean na pod og information or i-refile nimo ang kaso? Dili na siguro na siya pwede ma-filean nimo kaso, class, ngano man kung wala magali probable cause unya ma-acquit ang akusado, unya imo na pod siya pasakahan for the same case, imo na sad ma-violate niya ang
right against double jeopardy. So atoan na siyang i-discuss later ang kanang double jeopardy. Okay, so what if na-issue na ang warrant of arrest or commitment order? So kung na-issue na ang warrant of arrest, pwede na siya nga mo file na og petition for bail. So unsa man ni siyang rule ang bail? Rule 114. So di ba kung makita ninyo class, kung naa na magud mo bird's eye view, dili na jud mo mawagtang bisan pa og bisag unsa nga rules ang atong i-refer or i-relate sa mao nga step. So from the issuance of warrant of arrest class, pwede na siyang mo file og petition for bail. Unsa man ang petition for bail? Kanang mo kuan na siya ba? Mo piyansa. Okay. So, on the other hand, kung ang issuance ang warrant of arrest nga gi-order sa court or gi-issue sa court, iyahan ang aggrieved party or ang person nga wa kauyon sa issuance sa warrant of arrest, pwede na niya nga i-appeal, mo file siya og appeal sa order sa issuance sa warrant of arrest. So kung iyahan ang i-appealar, unsa may mahitabo, pwede nga si appellate court, ang katong higher court, iyahang i-confirm or i-affirm ang finding sa probable cause. Pwede po ang appellate court does not find probable cause. So, kung dili siya mo find o probable cause si appellate court, of course, mo-culminate na siya dito sa dismissal sa kaso. Pero kung si appellate court mo find siya probable cause, iyang i-affirm ang issuance sa warrant of arrest. After that, iyahan na siyang, ang accused, musulod na siya dito sa preventive detention. So, usa man ang preventive detention, kanang gipreso bitaw siya class nga, dili necessarily nga kanang gi-convict siya, preventive detention siya. So, kung preventive detention, mo na siyang panahon na nga matrigger na sad, mo ning gatupad ni sila, ang imuhang pag-file o piyansa kay naamang ko'y mo file kag piyansa class, naamang ko'y bail as a matter of right, unya napod siya bail nga within siya sa discretion sa korte. So, after sa imuhang pag-file og petition sa bail or kung dili mangali ka bail, di magpuyo ka dinha sa prisuhan. So, after that, mo proceed ang kaso, moabot na ta sa arraignment. Okay? Again, ang arraignment class mo ni siya ang katong panahon nga basahan na ka sa imuha nga kaso. So, unsa ang katungod giprotektahan nato diri sa arraignment, ang right of the accused to be informed of the cause of accusation against him. Okay? Okay, so after arraignment class, unsa may mahitabo after sa arraignment? Pangutanon so unsa man jud kuan, deal or no deal? Hinganaon ka sa korte. So, just joking class ha. So, dito sa korte, pangutanon siya ka, so what is your plea, accused? Are you guilty or not guilty? Og maingon siya, guilty! So, kung moingon siya guilty class, automatic ba na moingon si court, okay, okay, i-confirm ko na lang na siya, kay by, may ana ba siya, dili. Kung mo plea gali siya o guilty, mao na po ng panahon na nga mo proceed siya sa next step nga mo present na siya, presentation of evidence na siya class, to determine whether voluntary ba ang plea sa katong akusado and the degree of culpability. Nga naman class, pwede magupon nga ning plea siya guilty na class kay gi-threaten siya nga sige di gali ganan nimo ang kunon ang imuhang dili gani mo ang kunon ang kanang kasong ipasaka sa imo akong patyon ni imuhang mga kuan ginikanan nga nasa gawas. So mo na siya nga dili na siya automatic class oy nga moingon ra po si court nga kay by noted, dili siya moingon ana kung mo plea of guilty siya. On the other hand, kung moingon siya not guilty or ning refuse jud siya to plead, meaning di siya motingog, unresponsive, mura siya nabuang, dili siya motingog, mutan-aw siya sa huwes, or refuse siya sa plea, or ning plea siya og not guilty jud siya. So sa mahitabo, mo na nang ma-trigger na pod ang pag-play sa Rule 118 or pre-trial. Unsa mahitabo sa pre-trial, mo na siya marking sa exhibits, identification sa mga witnesses to be presented o katong mga ebidensya kanang documentary, object evidence, and the purpose for presenting the evidence. Ari diri dapit sa trial. After that, mo na ni siya nga
Ari na ta diri sa mo proceed na ta sa trial. So diri dapita di ay class sa pre-trial ari na diri ang identification sa mga kaning facts nga giagreehan sa stipulation of facts sa parties, meaning diri dapita class magsabot-sabot ba ang pikas party, the accused and the complainant. Diri dapita magsabot sila nga kanini ang nga fact o unsa man ni siya ato ni siyang himuon nga issue or dili. Mayon kitahay ang both parties dili kana amo ra nang gi-admit kana na nga fact. So diri na ta mag stipulation of facts. Ari na po diri ang ari na po mag-determine diri sa mga issues. Unsa man ni mga issues class? Katuto ang mga facts nga wala giagreehan sa kanang pikas partido. So for example, moingon kitahay ko sa akusado, request for admission sa kanini ang fact. Number 1, first fact, that you killed the victim. Mapugmoangkon si accused, di ba? Di na siya mo angkon. So, mo yun sa not admitted. So, kung moingon si accused na not admitted, meaning, nahimo na siyang issue. Nga naman, kay wala man mo magkasinabot sa usa ka fact. Mora dyan na siya class ang stipulation of facts o kan identification of issues diri sa pre-trial. So, kung mahanay na kung unsa ang mga issues o unsa ang mga ebidensya nga inyuha nga gi-propose to present dito sa korte, mao na siya nga mo-proceed na sa trial. Remember class nga any evidence nga wala ninyo ma-identify or mapamarkan or kana raise during sa pre-trial, dili na siya pwede nga i-presentar diri sa trial proper. Diri jud na dapat i-identify ninyo tanang mga pieces of evidence nga inyo i-presentar. Too late in the day na kung diri mo ay joke ra di ay your honor naaday jud koy ebidensya your honor nga ako i-presentar. You cannot do that. Okay? So after trial, mo na siyang na-judgment. Malamang lain pud kayo mag-trial mo forever. Mo ra jud poy na forever kung mag-trial mo, di ba? So after judgment, mo na siya mohatag si court og verdict kung unsa ka tinuod sa ang guilt sa accused. Kanang it's either mo produce ba siya o kana acquittal or mo result ba siya sa conviction. Again class, you remember the basic rules sa criminal law class nga ang conviction sa accused class mahitabo lang na siya kung nakahatag ta og ebidensya or proof beyond reasonable doubt. Okay? So even if unsa kagamay ang an iota of kanang doubt nga kanang bisan pag ibutan na to class for kanang kuan ba for the purpose of kanang understanding bitaw to better understand, what if naay kuan class naay 5 ka elements sa krimen. Okay, remember class nga each and every element of the crime must be proved beyond reasonable doubt. Okay? So, kung usa ka krimen kita hinimo nga na-commit, nag-compose siya og 5 ka elements, each and every element must be proved beyond reasonable doubt. What will happen kung ibutang na to 4 out of 5 elements, imo jud siyang nahatagan og proof beyond reasonable doubt, pero naay last element class, you failed to do so. Or even if you were able to present evidence, pero naay nakakast siya og doubt as to the guilt of the accused. So, kung bisan pag more than half of it ay mo nga napresentaran og proof beyond reasonable doubt, tungod kay naay nagpabilin nga wala nimo ma-establish, mag-produce na siya acquittal. Nga naman class, tungod sa presumption of innocence. Again, class, para ma-better understand ninyo, mabitaw ng criminal procedure, nagsunod na siya sa inyong criminal law, kay nag-entail ni siya nga mo proceed mo criminal procedure, inyong na-master na pod inyong criminal law book 1 and book 2. Together sa inyong pag-graduate anang book 1 and book 2, inyo pong nasabtan ang mga elements sa krimen. Onya, para dili mo makalimot nga kanang conviction ma-produce lang na siya kung tanang elements anang particular nga krimen nga inyong gipasaka against sa akusado na proved na siya beyond reasonable doubt. So what if na acquittal?
Na-acquit kita ang akusado ngano man dili ligo ng ebidensya nga gihatag sa prosecution. The judgment becomes final and executory. Pwede pa ba kang makaapilar sa judgment of acquittal? Of course not. Ngano man class kay naa lagi gitawag og rule against double jeopardy. So dili pwede og sa Bisaya pa class ayaw pasakahi ang usa ka akusado sa sa the same nga kaso nga na-acquit na siya. Violation na siya sa iyang katungod against double jeopardy. So, kung ma-convict po siya class, on the other hand, so after judgment becomes final and executory, mo proceed na siya, mo culminate na siya sa execution. So, ma-execute na itong iyang acquittal. Final na to siya class, mao na jud to kung na-acquit siya. So, kung ma-convict po siya, on the other hand, kung ma-convict siya na wala siya buhaton sa conviction niya, murag ihan na lang jud pa sa Panginoon lahat, maingon siya nga wala man jud ko'y kwarta. Uy, kita ako pa jud ni siyang mo file pa jud kog appeal ani didto sa higher court, mo gastan jud ko ani mura si attorney ra jud ang madato ani. So, kung wala na jud siya kanang kuan, resources para iha pa jud nang iapilar hangtod sa kataas-taasang hukom, mo na siya nga mahimong final na an executory ang iyang conviction. Mo na siyang automatic na siya nga iyang nga bayran ang iyang kanang sala by kaning serving the sentence sa iyang nga kaso. Unsa may mahitabo sad class kung naanay kasong naana siya preventive detention nga giserve during sa pendency sa trial. Katuto ang period nga iyahang giserve dito sa preventive imprisonment niya, i-minus to siya sa iyahang nga kananaang penalty nga imposable pa para sa iyaha for the conviction sa mao nga krimen. So what if class baga-baga siya pitaka, naa pa siya ikagasto. So kung wala jud siya moyon, kisa mo moyon class no, mag-convicted ka, automatic ba na mga preso jud ka. So ibutang ta kanang kuan siya na butang siya sa hataas nga hutong sa katilingban na siya kwarta. So ning file siya motion for reconsideration or new trial. Kani silang motion for reconsideration and new trial class, duha ni siya ka separate remedies. Duha ka separate remedies nga different pod ang mga grounds. Dili ni siya pwedeng dunganon silang duha. Dapat usaraan ni kung asa masulod sa kamakapasar nga ground. Okay? So after motion for reconsideration or new trial, unya gi-affirm pa jud gihapon sa court ang conviction, then you can file appeal. So after appeal, kung kanang kuan jud gi-affirm, sustain jud gihapon sa higher court ang conviction, unya wala na jud ka, imuha na lang na siyang gipasa Dios, dili na kamo pasaka pa jud hangtod sa Supreme Court, mo na siyang mahimo na po siyang ang judgment becomes final and executory. And after that, mo na siyang mo culminate siya, mo terminate siya sa execution. Diri sa execution class, mo na siya nga kanang ibasa na sa imuha kung unsa ang imo na i-serve ang imuha nga sentensya. Actually, class, the secret to understanding criminal procedure is to learn how to connect. Connections ra jud ni siya, class. So, mo na siya niingon ko ninyo nga kinahanglan jud mo na on top of the rules dapat naa mo ana aron na mo bird's eye view aron makahibaw mo unsa ang mga relevant provisions of the rules or the law nga connected anang particular rule nga inyohang gitun-an. So going back to the katong stages nga ato ang katong summarized version sa stages, mo ni siya kay naghisgotay na mo jud ta og ano kanini ang power of connection. So diri sa stage nga preparing for a case class, mo ni siya nga kanang adto ninyo ni siya i-relate siya class sa katutoang fundamental right bitaw sa accused to be presumed innocent until proven guilty. So, diri dapit sa preparation sa case, ato sa accuser class, it falls on the accuser to take the necessary steps nga iyang i-build up iyang nga kaso. Kay, having in mind ba the kaning rule nga na presumption of innocence, so it behooves upon the accuser
to prepare a strong case against the accused. So unsa man kung accuser ka or ikaw ang offended party, unsa man ang mga related nga inyong nakatuna na. Diri dapita class mo ni siya katumog report mo sa crime as first step sa taking legal action. So after ni imong i-report ni siya sa proper authorities, typically adto siya sa barangay or sa police where the incident happened. Diri dapita pod class katong bitang inyuhang gitawag og blotter, diri dapita sa preparing sa case. Kay ang blotter class is an important piece of evidence sa imuhang kaso. Here also diri pod ninyo dapat i-prepare ang katotoo mga mga ebidensya sa inyong injuries or damages. So you need to document the injuries. Mao bitaw na siya class nga kung naa magali injury nga nahitabo, it is very important to immediately seek treatment even before reporting the crime to the authorities. Ang una dyan ninyong dapat buhaton is muadto sa hospital, clinic, para mahatagan mo og kanini ang medical certificate. So, you have to try to photograph along with the doctor's report. Kani sila tanan class makatabang jud sila sa pag-prove sa inyong kaso later on. So, here, diri dapat inyong may bawaan nga you should not delay seeking medical attention kay ang any lapse of time ang good class could negatively affect your case. Okay? So, diri dapita sa preparing for a case. Inyo na siyang i-relate sa katong inyong police blotter, police report, blah, blah, blah. So, diri dapita sa kuan class, diri dapita sa filing sa complaint, dinhi pod ninyo mahibaw-an ang katong how criminal related nga mga topics ani is how criminal actions are instituted, effect of filing criminal action on the period of prescription, unsa ang complaint, who may file a complaint, unsa ang information, unsa ang distinction between a complaint and information, katong mga crimes which cannot be prosecuted de officio, katong private crimes akong gi-mention kanina, o katong control of the prosecution. What else man ang atong mahibaw-an? Sa filing of information class, filing of complaint matutong na katong atong gi-discuss ganina. Sa filing of information class, ang mga related topics pod diri dapita. Wala pa ta sa PI class ha, diri sa information o sa complaint. Sa filing of information, ari pod nato mahibaw-an katong rule 110 section 6 regarding the sufficiency of the complaint and information, katong requirements as to the designation of the offense, kadto to ang requirement to specify in the information the aggravating and ordinary and qualifying circumstances attending the commission of the offense. Dapat na ninyong hibaw-on. Kaya nga naman, kung moingon mo later on, after na na-file information, ay joke pala, judge, napitaw dyan na siya ka na aggravating circumstance nga involved class. Aw ka ng judge, wala lang dyan na nako siya na allege sa information. Pwede ba na siya mahitabo? Dili. Nga naman, because you already violated Rule 110 Section 8. It is specific in the rule nga sa information ninyo, inyo jud na siyang i-specify tanan. Otherwise, dili na siya ma-consider sa court in the judgment. Dili na niya i-consider in the kanang kuan treatment kung unsa ang iyahang verdict ana na ang mao nga kaso. So, dirin dapita pod class, mahibaw-an nato ang katong duplicity, the rule on duplicity of the offenses. Pasabot man ning duplicity kanang usa ka information kinadaghanan kay mo mga gipang file nga kanang mga kuan krimen, pwede ba na? Dili. So usa ka information, usa ka krimen. Ay mo pagbuot og 20 ka krimen, usa ka information para makasave mo sa inyong abogado. So kung dili siya intimately related ng mga krimen na dili sa complex crime or special complex crime, ay nipagbuot-buot og gama ninyong mga kuan kanini ang pagsulod ana tanan sa information tanan nga mga kaning kaso. Ngano man kay inyohang gi-violate ang rule on duplicity of offenses under section 13 of rule 110. So unsa man naaba po'y remedy ang akusado kung what if kitahay filean kitahay kog kaso, nagisudlan kog 20 ka kaso in one complaint.
in one information. Na ba ko'y remedy, ana? Yes. And that is motion to quash, found in Rule 117, Section 3. So, you see the magic of connection, ang motion to quash class, nara Rule 117, but it is intimately related to Stage 3 of the Stage 3 in filing criminal cases. So, are there legal implications or legal consequences if the accused failed to file a motion to quash? Yes. Kung dili siya mo object ana, kanang 20 ka kaso nga gi-file sa usa ka complaint, pwede na nga ma-convict siya ana. Kay nga naman your objection, your non-objection to the kanang duplicitous or kanang several cases or kaning crimes in one complaint, kung wala ka mo object ana, imo na siyang gi-waive. So tungod kay imong gi-waive, then pwede na si court nga i-convict ka for as many offenses as charged in and proved. Unya, pwede po siyang i-imposan ka og penalty for each of the offenses. Okay? Where do you find that? You will find that in Rule 120, Section 3. So again, magic of connection. Okay, in a separate discussion class, related to the third stage class, you will learn about the concept of amendment, the concept of substitution, na may gitawag class og formal amendment, substantial amendment, na po gitawag og substitution. So, you will also learn unsa man ang instances nga pwede nga ma-substituted ang information. So, that will be discussed in a separate nga recording. Also, in a separate recording class, you will learn where shall a criminal action be instituted. So, you learn before siguro class sa inyo nga mga discussions regarding venue of criminal actions. Nga ang venue is equivalent to jurisdiction in criminal cases. So, kung asa na-commit ang mao nga kung asa ang locus criminis, adto pod siya i-file ang mao nga kaso kay kanang korte nga naa dinha sa location sa krimen, mao po na siya ang naay jurisdiction to try the case. So, katuto ang inyong PLA number 1 nga PLA number 1 or 2 nga nagtuon mo or nag-identify mo sa mga jurisdiction sa MDC, RTC, CA, Sandigan Bayan and all, mo gawas ni siya or ma-discuss ni siya later on kung mag-discuss na ta og venue. Because again, jurisdiction and venue similar na sila, equivalent na sila sa criminal cases. Okay? So, here diri po nato makit-an kung unsa tong principle of adherence to jurisdiction, which is an important principle sa criminal procedure. So, let's go back to the map class ha. Sa atong mapa class, ato na siyang mga na-discuss na ning tanan. So, kanini kutob diri sa item 4, kutob diri sa item 16. Mo ni siya ang atong i-discuss for today. Balik jud ta gihapon class ha sa ato ang kaning mapa or sa ato ang stages. So, diri dapita ta sa filing of preparing for a case katong filing sa complaint o filing sa information diri ta dapita. Ang PI class, preliminary investigation, ato na siyang i-discuss separately after you perform your PLA. So, how are criminal actions instituted class? So, you will find that in Rule 110 on prosecution of offenses. So, sa Section 1 class, ang institution of criminal cases class, duha na siya ang padulngan, duha na siya ka-option. So, ang first nato nga, ang paragraph 1 ng Rule 1110, Section 1, is kung required ang PI. Kano sa man required ang PI or preliminary investigation? Required siya ang PI class kung ang offense is punishable, ang kantong kaso nga gipasaka is punishable by at least 4 years, imprisonment of at least 4 years, 2 months, and 1 day. So, at least 4 to 1. Kung
kung at least 4-1 gali siya ang penalty imposable, required jud siya, mandatory ang preliminary investigation. So, tungod kay mandatory ang preliminary investigation, malamang asa man day i-file ang complaint. Kung atong balikan tong atong detailed nga katotoang steps sa criminal procedure, ang complaint o ang preliminary investigation ba nahitabo ba na siya dito sa hospital? Nahitabo ba na siya dito sa barangay? Or adto na siya sa Supreme Court? What do you think? Atong hisgutan. Adto sa prosecutor's office. So, kaning proper officer diri class nga atong gihisgutan sa rule, this refers to the prosecutor's office. So, ang complaint, again, adto i-file sa proper officer or the prosecutor's office for the purpose of conducting the requisite preliminary investigation. On the other hand, kung ang imposable penalty nga na-commit kay wala siya mag-require og preliminary investigation, kay lesser siya sa 4-1, katuto ang other offenses, ang filing sa complaint or information, pwede siya nga directly with the MTC or the Municipal Circuit Trial Courts or the complaint with the Office of the Prosecutor. So, daghan siya kayong options kung asa pwedeng i-file ang imong complaint o information. Pero kung required gali ang PI, complaint siya. I-file siya sa prosecutor's office. So, kung dili required ang PI, kung maghisgotay ta sa Manila and other chartered cities, o sa mga chartered cities class mo ni siya ang katutuang mga bitaw mga cities class nga nadyo siya iyang kaugalingon nga charter nga pwede siya nga distinct siya and separate siya sa probinsya nga nagunit niya. So sa may mga example sa chartered city, kanini ang Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City. Chartered city na sila. Kana bang naay kaugalingon charter? Hinumdum mo sa Cebu City ang naay gitawag og charter day. Unsa man charter day? Mo na ang kalipay ninyong tanan. Nga naman kay walay klase. Kanang charter day class, napasabot na ang law na siya nga nag-create anang Cebu City. Mo nang ato ang gihimo nga holiday to commemorate sa creation anang Cebu City. Mo nang charter day. Okay? So kung chartered city siya class, unya wala gi-require ang kuan kanang PI kay lesser ang penalty sa 4-1. Ang complaint shall be filed with the office of the prosecutor unless otherwise provided in their charters. So, unsa man ang impact sa filing sa criminal action, the institution of criminal action shall interrupt the running of the period of prescription of the offense charged unless otherwise provided in special laws. We will discuss this later. So, aritag importante sa ani ha, mag-una ani kung required ang PI or kung dili required ang PI. Okay. Para sayon sa inyo ha ang pagsabot ba, mo nang gi-create nato ni nga table. So kanini ang class, kaning table class murag bunga jud ni siya sa ato ang mga effort para mas masabtan ninyo ang atong lesson. So wala mo'y katungod. Nga dili ninyo paminawon o dili ninyo tun-an ang ato ang kaning kuan ato ang criminal procedure kay inyong ma'am nagtuon ani ayaw jud kog ingnan ninyo nga ako may mo kanang pasar sa inyong board exam kay ako ning gibuhat para kamo mo pasar. Okay? So walay rason nga di mo makasabot sa atong criminal procedure kay gihatag na ninyo ang tanan. Okay? So unsa man ang effect? So arita, kani mga stars class means no direct filing of complaint. Okay? Adto sa korte. So kung arita diri sa local or area, location where the crime was committed, ato siyang separate silang duha. Si Manila and other chartered cities, kay naman siya special rule jud siya, ang Manila and other chartered cities. Or other cities or katong municipalities. Okay? So kung ari makomit gali sa Manila and other chartered cities, ang krimen, unya, ang krimen gali, nag-require siya, or ang imposable penalty is 4-1, nag-require siya PI. Ang complaint class, prosecutor's office, dyan na siya. Where to file? Prosecutor's office.
what to file complaint. Okay? So, balik ta, chartered cities. What if dili required ang PI kay less than 4-1 ang imposable penalty? Where to file? Prosecutor's office gihapon. What to file? Complaint. Okay? So, automatic na siya class ha? Where to file, what to file. Sa MTC, MCTC, METTC, MTCC, RTC, unsa man siyang mga TCTC class. Kaniniya siyang MTC, Municipal Trial Court, MCTC, Municipal Circuit Trial Courts. Trial courts in MCTC, Municipal Circuit Trial Court. Ang METTC is Metropolitan Trial Court. MTCC is Municipal Trial Court in Cities. RTC, Regional Trial Court. So, tungod kay star ni sila, meaning walay direct filing of complaint in these courts. Nata diri dapita pa ha? What if adto ta sa lain nga lugar? Not a chartered city. Not in Manila. So, unsa may mahitabo? Kung nagali krimen nga na-commit, ani nga locality, dili siya chartered city ha, nag-require gali siya o kanini ang nag-require gali siya class o PI class kay imposable penalty niya is 4 years, 2 months, and 1 day. Where to file? Prosecutor's office. What to file? Complaint. Okay? Pero kung not required gali ang PI kay less than 4-1 siya, where to file? Prosecutor's office. Complaint. Pero naay direct filing nga gi-allow sa rules kung walay requirement of PI nga na-commit sa municipalities nga dili chartered cities. Kanus aman pwede nga naay direct filing sa complaint or information. Kung ang ato ang nga filean is ang MTC or MCTC, pwede ka nga maka-file direct ana kung ang kaso within sa jurisdiction ani nilang duha ka korte. Unsa man ning MTC, Municipal Trial Court, MCTC is Municipal Circuit Trial Court. Okay? So, para dili mo magkuan class ba, dili mo maglibog class, ang MTC class, if you can recall class sa inyuhang gi-perform nga PLA regarding jurisdiction, ang MTC's class mo ni siya ang naay jurisdiction for offenses punishable with imprisonment not exceeding 6 years. Ang RTC mo ni siya katong naay imposable penalty na siya jurisdiction kung mo exceed siya og 6 years. Pero MTC class ayaw mo pagtuo nga ang katutuang katong mga crimes nga wala ang mag-require og kanang PI kay MTC ra jud na siya tanan. No class ngano man ang PI class gi-require siya for at least 4-1, at least 4 years, 2 months, and 1 day. Ang MTC class na siya jurisdiction kung dili mo exceed og 6 years. So naay mga kaso class nga pwedeng masulod sa jurisdiction sa MTC which will still require preliminary investigation. Okay? Next important rule class in Rule 110, Section 1 of Institution of Criminal Actions class is the answer to the question, what is the effect of filing of the criminal action on the period of prescription of offenses? So, class, nahuman naman dito sa ato criminal law book 1 and book 2 class, no, na-discuss na dyan na siya sa inyo hapon nga naay gitawag og prescription, prescriptive period of prescription sa mga offenses. Mao ni siya ang mga kanang period class nga gihatag sa balaod class nga gihatag ra nato mga timeline ba nga pwede ta nga maka-file og kaso. We understand nga crimes are not immediately penalized due to circumstances nga mo deter bitaw or mo discourage sa offended party from filing criminal actions. Usa may mga examples ana class kana mahadlok enta ang offended party nga mopasaka og kaso kay ibutang nato ang iya kitahay nga ang person kitahay nga nakabuhat sa mao nga salaod kay influential, dato siya or na siya mga connections or pwede pod nga known siya nga kuan mamamatay ta wala jud siya.
So, tungod ana, mahadlok in town ang atong mga offended parties to file criminal action. So, sometimes it may take years for offenders to pay tungod kay mahadlok in town ang katotoang mga offended party. Pero class, we have to understand kung kamo mahimo naman jud mo mga pulis sa umaabot. Kung naanam gali mo sa sitwasyon, you have to advise the people nga the law prescribes specific time within which kanang an offender may be prosecuted. So dili na siya forever class nga na available na sa inyuha nga mao nga remedy. So ang offended party class or the proper authorities will lose their right to prosecute the perpetrators if they do not take legal action within the specified timeline. So, unsa man to mga specified timeline nga ato ang mga nahibawan sa atong criminal law book 1 and book 2. Namo na naron. Kung naa pa jud ta sa personal ani class kay bawo jud ko nga ang inyong mga gipangtan-aw karon naa na jud sa kisame o nagtan-aw mo sa inyo nga mga tiil as if na ay mga ning turok didto nga mga kamote. Kay mao man ning panahon na jud class nga mangutana na jud ko ninyo unsa ang prescription sa offense kung punishable siya reclusion perpetua. Nga kahibaw kung nga dili jud na ninyo matubag kay wa ninyo ton klaro kaayo. Okay. So, to recall class, aron nga dili bitaw ta ma-lost bitaw class, atong balikan kung unsay ato ang labyan na. So, according to the law, mao ni siya ang effect to the rule. Ang institution kuno sa criminal action shall interrupt the running of the period of prescription of the offenses charged unless otherwise provided in special laws. So, kung naman ko yung mga special laws class, nga na po sila yung mga special rules on the prescription of offenses. So, unsa may pasabot og interrupt class? Interrupt class is kanang makuan ba? Mapakgang, ma-stop ang running sa period sa prescription. So, ang prescriptive period class, according to your Article 25, in relation to your Article 25 of the Revised Penal Code nga naghatag siyang scale sa principal penalties, katong mga afflictive penalties, capital punishment, katong inyuha nga correctional penalties, og light penalties. This is also in relation class to a separate law sa kanang inyong separate provision sa inyong revised penal code under Article 90 of the revised penal code, placing or specifying the prescriptive period for a particular offense. So kung punishable gali siya sa reclusion perpetua, reclusion temporal or death, wala na may death penalty karon, ang prescriptive period ana class is 20 years. Ang other afflictive penalties, class, reclusion perpetua and reclusion temporal are afflictive penalties. Unsa man ang other afflictive penalties? Prison mayor, permanent or temporary absolute disqualification, permanent or temporary special disqualification, 15 years na siya ang prescriptive period. Correctional penalties. Unsa man to mga correctional penalties? Prison correctional, suspension, dischero. 10 years po ang iyang prescriptive period. Except kung arresto mayor. Arresto mayor class is still a correctional penalty pero na siya special rule on the prescriptive period which is 5 years. Libel and other similar offenses, it will prescribe 1 year. Okay? So, oral defamation and slander by deed, 6 months. Light offenses, katuto ang mga punishable by light penalties. Unsa mo to mga light penalties be? Atong hinumduman sa mga light penalties, arresto minor, public censure. So, kanini sila mga light penalties ni siya which will prescribe in kaning 2 months. Okay. Sa special laws class, special penal laws, Act 3326, sections 1 and 2 provide
provides the kuan kanang prescriptive period. So kung treason gali ang iyahang na-commit, 20 years na siya. After 20 years, kung dili gali jud siya ma-file og kaso, mag-prescribe na siya. Meaning, wala na siya chance nga mag-file pa sa kaso kaning prescribe na siya. Dili na siya the offended party will lose the right to file the complaint or the criminal case. Other punishable offenses punished by imprisonment for 6 years or more. Kung 6 years or more, 12 years. Kung offenses punished by imprisonment for 2 years or more but less than 6 years, 8 years iyang prescriptive period. Kung punishable siya by imprisonment for more than 1 month but less than 2 years, 4 years siya prescribe. Kung fine lang ang iyahang penalty or imprisonment for not more than 1 month or both, 1 year siya ma-prescribe. Violations penalized by municipal ordinances, 2 months. So kung nagali mga violations sa municipal ordinances, dili gali na ninyo aksyonan, after 2 months, dili na mo maka-file og kaso ana. Nga naman, you will lose the right. Kay again, ang pag-file sa kaso is not forever because the law prescribes period within which nakay katungod nga mo file og kaso against the perpetrator. So, money siya class. So, kung ang penalty gali, fixed by law is a compound one, meaning kana bitang penalty bitaw class nga maghiskutay kitay complex crime. Ang complex crime class kanos ama na siya unsa may classic example of complex crime. Classic example of complex crime class 1 act, 2 or more kanini ang felonies ang nakuan na resulting felonies. Unsa man na siya nga punishable by kanang grave or less grave or combination of grave plus grave or less grave plus less grave. Mao na siya complex crime under Article 48. Unsa man ang classic example ana? Balik ta sa inyong aberratio ictus, di ba? Mistake in the blow. So, sa mistake in the blow, 1 act, for example, imuhang action, ang imuha jud nga gipusil kay si A. First act nimo imong gitiunan si A, pero tungod sa lack of precision ang naigo si B. So si A naakay kanang crime nga na-commit nga posible attempted murder ba ang imuha nga kuan kay wala man jud nimo na-perform ang all acts of execution. So mao na pwedeng attempted ra as to A. Pero katong namatay nga bystander nga si B, nga dili unta ang intended victim nimo, kadto siya moingon ra ba nga ay dili jud wala kay kaso ma-thank you lang ba kay dili jud to ang intended victim nimo? No, ngano man sa rules sa proximate cause, remember nato ha sa inyong proximate cause, dili jud na dili na siya pwede nga mahimong excuse nimo class nga tungod kay dili siya ang intended victim, dili na po ka criminally liable. So ang imong intended victim naa kay krimen nga na-commit, which is attempted nga kanang felony. Pero sa katong unintended victim nimo, napatay man jud siya class. Na-perform man ang acts of execution. Unya na result man jud pod ang felony. So dito ang imong na-commit is consummated nga murder, di ba? Ang A attempted, ang sa B ni kay B frustrated aw kanang consummated siya nga murder. So 1 act nagresult og duha ka crimes. So kung ingon ana nga instances unsa man ang giingon sa Rule 48 o Article 48 sa inyong Revised Penal Code, niingon si Revised Penal Code nga the perpetrator, the accused will be punished by the higher crime. Unsa man ang higher crime ato? Ang katutoang consummated crime, and it will be imposed in the maximum. So kung ingana gali nga penalty fixed by law, compound one siya, ang highest penalty shall be made the basis of the application of the rules contained in rules contained sa katotoang prescriptive period. So at least nabalikan ninyo ang prescriptive period class ha. You have to memorize this because this will certainly come out sa tuang exams.
Okay, let's go to the questions. What is a complaint and who may file a complaint? Kaya na naman siya diri dapita sa katotoang prosecution of offenses. So, a complaint class is defined in Section 3, Rule 110. So, it is a sworn written statement charging a person with an offense subscribed by the offended party, any peace officer or other public officer charged with the enforcement of the law. Ngano gi-underline man ako ng mga words kay importante siguro siya malamang. So sworn statement, written statement class. Should I ask you during the exam, Mr. A filed a verbal complaint. Is that allowed? Is that compliant with the rules? Of course not. Nga naman, it is required to be written and it is required to be a sworn written statement. Subscribed. Unsa may subscribed class? Binisaya ra jud anak class is imong gipanotaryo by the offended party. Iyang gipirmahan sa kanini ang sworn statement siya, iyang gipirmahan sa offended party and ginotaryo siya. Okay? So, who may file a complaint? Kinsa man ang maka-file sa complaint? The complaint may be filed by the offended party. Offended party, exclusive ra dyan na siya, meaning he alone can file the complaint kung private offenses siya. You will learn kung unsa ang mga private offenses or offenses which cannot be prosecuted de officio. Ang complaint ba pwede nga ma-file siya dili necessarily by offended party? I-file siya sa mga police? Of course, pwede. Kaya naman po yung mga offenses nga dili necessarily private offenses or other public officer charged with the enforcement of the law violated. What is an information? Information. Unsa man na siya? Information class, kung information na getong hisgutan class, automatic na dyan na siya, korte. Why information nga adto na siya sa prosecutor's office i-file? Ang information class, mao na siya mahimong resulta kung naay finding ang imuhang prosecutor of probable cause. So, unsa man ang information? Ang information class is an accusation in writing. So, i-highlight na ako kay malamang importante na siya. Charging a person with an offense subscribed by the prosecutor and filed with the court. Subscribed by the prosecutor. Kinsa man ang mopirma? Ang prosecutor. Asa siya i-file? Sa korte. Unsa siya? Accusation in writing. Subscribed class meaning gipirmahan sa prosecutor. Mao bitaw na siya class nga during sa atong mga mock trial, kung nag-apil na magaling mo mock trial, ako dyan ang ipang-insarkulan ngano nang na mga information nga way pirma. Kay dili dyan na siya compliant sa balaod or sa rules kung na mga information nga wala pirmahe. Nga naman, required na siya sa rules class nga subscribed. Pirmahan siya sa prosecutor. Okay? So, gi-require ba siya nga notaryado ang inyuhang information? Dili siya necessary class. Nga naman, as compared sa complaint, ang information class, wala dyan nag-require sa balaod class nga sworn, written accusation. Wala siya. As compared sa, versus the complaint, sworn, written statement man dyan siya. So, meaning notaryado siya. Okay, so as to the distinction sa complaint o information, mo ni siya atong i-tabulate ni siya para di kay mo maglisod sa inyong comparison. So ang complaint o information ato siyang gi-compare according to the following parameters. Unsa man ang mga parameters nato? Number 1, signatory. Kinsa man ang mopirma? Ang complaint class, ang mopirma class is ang offended party or any peace officer or any public officer charged with the enforcement of the law. So, you see class, pwede siyang offended party, peace officer, or other public officer charged with the enforcement of the law. Pero ang information class is always signed by the prosecuting officer. Walay information class nga ang nagpirmaan na ang complainant or ang police. Prosecutor dyan na siya ang mopirma. Number 2, as to the parameter or requirement of notarization, ang ngaybang inotaryo ang complaint or information? Sa complaint class, sworn to by the person signing. Pasabot ana dapat jud siya inotaryo ang complaint.
ang information class need not be under oath since the prosecuting officer filing it or ang prosecutor's office is already acting under his oath of office. Ang next parameter na to, where filed, asa man siya i-file. Ang complaint class may be filed either with the office of the prosecutor or with the court. Do you remember, class? Do you remember sa kanang atoang nga kuan? Atoang nga discussion ganina regarding sa katutoang MTC o MCTC? Ang complaint class, pwede siyang ma-file na i-direct filing sa complaint adto sa korte, prosecutor or sa court. Pero ang information class, it is always filed with the court. Always filed with the court. Okay? So let's go to the next question. Kinsa man ang mo-prosecute sa criminal actions? Who may prosecute criminal actions? It is answered by Section 5, Rule 1110. So, ang tanang criminal actions class commenced by a complaint or information shall be prosecuted under the direction and control of the prosecutor. Okay? However, class, in MTCs or katong MCTCs, when the prosecutor assigned or to the case kanang assigned thereto or ang case dili kas if the in MTC and MCTC kung ang prosecutor assigned is not available, ang offended party or any peace officer or public officer charged with the enforcement of the law may prosecute the case. This authority to the offended party, public officer, or kanang peace officer shall cease upon actual intervention of the prosecutor or upon elevation of the case to the RTC. Remember this rule. So, let's go to the next item. Kato importante kay nato ang ikatunon. What are the crimes that cannot be prosecuted di officio? Katong mga crimes nga dili siya ma-initiate sa lain nga tao except the offended party himself. Okay, as a general rule class, we have to know that criminal actions must be commenced either by complaint or information. Okay, either by complaint or information ang commencement sa usa ka criminal action. Naay exception na siya, class. Unsa man na ang exception mo ni siya ang private crimes. Ang private crimes class, ang criminal action must be brought solely at the instance and upon complaint expressly filed by the offended party. Offended party ra jud ang mo file or mo initiate ana. So, who may file private crimes? Offended party lang. So, the next question is, what are the crimes that may be prosecuted upon complaint lang of the offended party? So, mo ni siya ang mga enumeration sa private crimes. Okay? Diri nga column class, ang enumeration po ni siya kung kinsa ang mo initiate specifically. Okay. Private crime number 1, concubinage and adultery. Okay? Kinsa man who must initiate the criminal action. Ang concubinage and adultery class must be the criminal action must be initiated by the offended spouse, who should have the status, capacity, and legal representation at the time of the filing of the complaint. Ang pumufile ka din og kuan nga wala na kay status o legal capacity, dili na mo minyo ana nga time kay na terminate na inyong marriage. So, ang offended spouse at the time of the complaint must have the status, capacity, and legal representation. Okay? So, offended spouse specific siya. No other person, offended spouse ra jud ang pwedeng mo file sa concubinage and adultery. Arita sa next private crime, seduction, abduction, and acts of lasciviousness. So, kinsa man ang mo initiate sa complaint, exclusively and successively. Unsa may exclusively class, meaning kanira jung na enumerate dire ang pwedeng maka-file, wala lain. So, kung dili ka appeal sa inyo na enumerate dire, dili ka pwedeng maka-file. Unsa may pasabot og successively, meaning mo follow ta sa order. So, kung dili maka-file ni nag-una, ang naay katungod is ang katong nagsunod nga mga gi-enumerate. Okay?
Kung wala pa jud pod ang ikaduha, dili sila maka-file sa complaint, ang third na pod nga kaning grupo mao na po'y pwedeng maka-file sa complaint nga naman exclusively and successively by the following persons in the following order. So chronological siya. First, ang gihatagan og priority to file criminal actions in relation to seduction, abduction, and acts of lasciviousness kay ang offended woman, ang katotoang biktima. Kung ang offended woman, dili gali siya maka-file sa kanini ang maong criminal action tungod kay namatay siya during sa pendency sa kanang kuan or wala pa niya ma-file ang kaso, namatay siya or unsa ba kanang dili kita jud siya mo file. Pwede siyang i-file sa parents, grandparents, or legal or judicial guardian of the offended woman in that successive order. So, order gihapon, mag-una gihapon ang parents, kung dili si parents, si grandparents, kung dili si grandparents, si guardian. If the offended party is incompetent or incapable of doing so. So, kung dili in town kanang capable or incompetent ang offended party. So, kung dili po ni maka-file silang duha ka grupo, kinsa na may mo file sa seduction, abduction, and acts of lasciviousness, si state na. Ang gobyerno na, pursuant to the doctrine of parens patriae. When the offended party dies or becomes incapable before she could file the complaint and she has no known parent, grandparents, or guardian. So, sa next private crime, defamation, imputing to a person any of the following crimes. Unsa man ni siya? Defamation bagi pakauwawan, imong gi-impute or imuhang gihugawan ang ihang ang reputasyon sa usa ka person, imong gi-impute, imo siyang gipasumanginlan nga ning commit kuno siya ani ni ang mga krimena. Kasaa, concubinage, adultery, seduction, abduction, acts of lasciviousness. Kinsa man ang maka-initiate sa criminal action? Only the party or parties defamed. Walay lain. For the specific katang detalyado jud nga rules class, relevant rules in relation to private crimes, you just have to read through section 5, rule 110. So, kanini asya class, gipang-highlight ni nako ni siya tungod kay importante ni nga mga words. So, importante ni exclusive, exercise successively. You have to remember also class nga, diri sa offended party sa katubitang crimes of seduction and acts, abduction and acts of lasciviousness, even if a minor class, he has the right to initiate the prosecution of the offense. Okay? Independently of her parents or grandparents. So, unless na siguro incompetent or incapable siya, mo na nga musulod sa picture si parents, mag-una, kung dili si parents, si grandparents, kung dili si grandparents, si guardian, kung dili pa si guardian, mo tong si state, ang gobyerno na. Pero again, if I ask you during the exams, pwede ba maka-file si minor bisan pag wala pa sa kamuang-muang sa mundo? Yes, pwede kay provide na siya sa balaod. The same rule, the same goes with katong defamation. You just have to read through this class. Kay katotoang table nga akong gihimo, enough na to siya, sufficient na to siya para mas makasabot mo kung unsa ang mga private crimes and who shall initiate the filing of the criminal actions per private crime. The next question that I have to ask you, is rape a private crime? Rape. Mura-mura naman siyang acts of lasciviousness, katong mga seduction nga, kuan siya, kana na ang nag-relate siya sa lawas nung kakuanon ninyo. Okay. So, is rape a private crime? No. Rape is no longer a private crime. So, unsa may legal impact or legal consequence? Ang rape class may now be prosecuted even without the initiation of the victim or her relatives. So, bisan pa og wala na nagpakahilom na si offended party or iyang relatives, pwede ra jud gihapon mapasakahan ang kaning
akusado or kaning person nga nagbuhat sa salaon kay ang rape class again is no longer a private crime. So you have to recall class, di ba? Sa akong na-mention ganina, the state can possibly file a case independent of the offended parties only in seduction, abduction. Katong mga private crimes ha, strictly private crimes. Seduction, abduction, and acts of lasciviousness. The state can possibly file a case independent of the offended parties if in successive manner dili siya kanang kuan in the order provided sa rules and in a successive manner dili bitaw mo file si parents, si grandparents, or si legal guardian. Mo na mo sulod sa picture si state. Okay? The state, however, cannot file a case without the complaint by the offended party katong sa strictly kaning private crimes in adultery and concubinage. Wala na siya gihatag or gilay down sa balaod. In adultery and concubinage class, the complaint must be filed by the offended spouse alone. It cannot be filed by anyone else, even if the offended spouse died. You have to stick to the rules. Adultery and concubinage, offended spouse, walay giingon sa balaod nga pwede si state maka-file ana. So kung namatay si spouse or nagdumili jud siya or iyang nga gi-pardon, iyang gipasaylo ang maong ang iyahang kaning kuan ang offender niya ang iyang asawa or iyang bana nga nagkasala, dili na siya maka-file og complaint. So, kung mahitabo na wala, dili dyan na siya ma-initiatan pod sa any other person, even the police officers or the state. So, ang state, ang gobyerno, katutuang ubang mga private crimes, pwede siya maka-intervene or maka-kanang file a case independently at turang mga cases sa seduction, abduction, and acts of lasciviousness only when dili maka-file si kanang offended party because she is incapable or incompetent or she dies before the filing of the case and si grandparents or si parents and grandparents or guardian dili sad maka-file ana tungod kay walay nailhan nga parents, guardian, kanang grandparents or guardian ang mao nga biktima. Okay? Class, let's go to the kanang question on who has control of the prosecution. So as a general rule, class, as laid down in section 5 rule 1110, ang prosecution gali sa kanini ang criminal actions must be under the direction and control of the prosecutor, public prosecutor, meaning sa prosecutor's office. Pwede ba nga private prosecutor, sa may pasabot private prosecutor class, kanang gihire jud mismo sa complainant nga private lawyer. Pwede ba nga pwede ba siya i-allow to prosecute a criminal action? Yes, pwede siya nga i-allow to prosecute the criminal action upon compliance of the following conditions. So, ay mga conditions set by the rules. Unsa may number 1, ang public prosecutor has heavy work schedule or there is no public prosecutor assigned in the province or city. Mo na first requirement. Second, private prosecutor is authorized in writing by the chief of the prosecution office or the regional state prosecutor. Next na requirement, the authority of the private prosecutor must be approved by the court. Number 4, the private prosecutor shall continue to prosecute the case until the end unless the authority is withdrawn or otherwise revoked. Ang fifth requirement, in case of withdrawal or revocation of the authority of the private prosecutor, the same must be approved by the court. So, kanini siya nga mga requirements class, this will certainly come out during the exam. So, you have to be very familiar of these requirements. Okay, so let's go to the sufficiency of complaint or information. When is a complaint or information deemed sufficient? So, let's go, that will be answered in section 6, rule 1110. So, unsa man? Niingon si section 6 nga, ang complaint or information is sufficient if it states the following. Number 1, the name of the accused.
Okay. You have to connect that sa Rule 1110 Section 7, ang specific rule in stating the name of the accused. Unsa man ang giingon sa balaod, ang name or surname of the accused is required or any appellation or nickname by which he is known or has been known. So, kung ang ako mo pangutanon during the exam, is it strictly required nga kaning kuan? Kanang kinahanglan jud nga imo isulti din na ang iyahang first name o kuan surname dili kay ingon sa rule 1110 section 7 nga if his name cannot be ascertained he must be described under a fictitious name with a statement that his true name is unknown. So later, if the true name of the accused is thereafter disclosed or appears in some other matter to the court, such true name shall be inserted in the complaint or information. So sa next, designation of the offense given by the statute, we have to connect that sa section 8. So unsa man ang giingon sa designation sa statute? Ang complaint or information kuno class shall state the designation of the offense given by the statute. Okay? It is required nga you specify, mo na siya akong gi-mention ganina, you specify the qualifying and aggravating circumstances. If there is no designation of the offense, reference shall be made to the section or subsection of the statute punishing it. So let's go to the third item that you must state in your complaint or information. Acts or omissions complained of constituting the offense or the cause of the accusation. You have to connect that sa section 9. Unsa may giingon sa section 9? Sa section 9 class, ning ingon nga ang acts or omissions complained of as constituting the offense together with the qualifying and aggravating circumstances must be stated in ordinary and concise language and not necessarily in the language used in the statute. So, it must be in terms sufficient to enable a person of common understanding to know what offense is being charged. Okay, as well as the qualifying and aggravating circumstances. So, let's go to the next item, name of the offended party. You have to connect that to section 12. Unsa man ang giingon sa section 12? Imo rang isulti dito kung unsa ang name sa offended party. You have to read through that. Unsa man ang next item, approximate date of the commission of the offense. You have to connect that to section 11. Unsa may giingon sa section 11? Naingon sa section 11 nga it is not necessary to state in the complaint the precise date of the offense. Mabitaw nang naaygiton that on or kanang kuan, that on or kaning before kanang on or about January 2, 2024 the accused blah 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 kay dili man siya required sa balaod nga precise date sa offense jud ang imuha nga i-state except when it is material ingredient sa offense. Okay, adto ta sa place of the commission of the offense. Unsa man ang relevant rule ana, you have to connect that to section 10. Unsa man ang section 10? It lays down the rule nga ang complaint or information dapat mo state jud siya or mo allege jud siya that the offense was committed or some of its essential ingredients occurred at some place within the jurisdiction of the court. Ngano man, again class, ang jurisdiction sa court class, territorial siya. Criminal case class, territorial doon na siya. So, kung asa na-commit ang krimen, ang korte nga kung where na-commit ang crime, mao po na siya na ay jurisdiction. That is why it is very important that you state the place of the commission of the offense. It is relevant for the identification or in ascertaining kung asa ang court nga naay jurisdiction to hear the case. Okay. When an offense is committed by more than one person, all of them shall be included in the complaint or information. In the topic regarding sufficiency of complaint or information class, we go to the question of
what is the effect of erroneous designation or failure to make designation of the offense? Di ba gi-requirement nato siya nga para mahimong sufficient ang complaint or information, usa sa item nga dapat i-state nato didto sa information is ang katong designation sa offense. Unsa kuno ang effect kung naa kunoy error or omission, kanang error sa pag-designate sa kanang offense or omission, failure to state the designation of the offense. Ang giingon sa balaod class, ang errors or omission shall not affect the validity of the information. So dili siya fatal nga mistake sa information. For as long as the facts alleged in the body of the information sufficiently recite the essential facts constituting the offense charge. So, ang bottom line na jud ani class, ang mo prevail jud class is ang facts alleged in the body. Dili necessarily kung unsay title nga imuha nga gihimo or gi-designate sa mao nga offense nga gi-charge. So kung unsa ang narration of facts nga naa sa imuhang body sa information, kung unsa ang mga relevant facts or essential facts dito, kung sufficient siya to establish nga ma-identify na to ang particular offense, it is the error or omission in stating the designation of the offense in the information is not a fatal defect, meaning the information is still valid. So, arita sa next question, what is the effect when a qualifying or ordinary aggravating circumstance attending the commission of the offense are not stated in the information? Kani, di ba ni siya fatal nga defect? Unlike the other, kanang the first question class, unlike the failure to kanang state the designation of the offense, ang failure nimo class to state the qualifying or ordinary aggravating circumstances sa information class is fatal. Okay? If they are not alleged in the information, even if proved during trial, they cannot be considered. You have to relate that to Section 8, Rule 1110. Please remember, class, nga ang 2000 criminal procedure rules now require that all aggravating circumstances to be alleged, whether generic, inherent, specific, or qualifying. Any aggravating circumstances not alleged in the information may not be considered by the court even if proven during trial. So in relation to the previous question nga I asked you regarding sa specifications sa aggravating circumstances class, is the topic on cause of accusation. So how should a cause of accusation be alleged in the complaint or information? It is answered under Section 9. The acts or omission complained of as constituting the offense and the qualifying aggravating circumstances must be stated in ordinary and concise language. So the next topic, class, is the duplicity or the rule on duplicity of offense. Di ba na-mention ko ganina, class, nga one complaint, one offense, one information, one complaint. Dili siya pwedeng 20 offenses imong i-lump together dito sa usa ka information. You cannot do that. So what is the rule on duplicity of offense? It is answered under Section 13, Rule 110. Duplicity of the offense. A complaint or information must charge only one offense, except when the law prescribes a single punishment for various offenses. So, from there, we can capture the general rule nga ang complaint or information must charge only one offense. One information, one complaint or information, one offense. Mao na siya. An information is defective if it charges two or more distinct or different offenses. That is the ruling of the Supreme Court in People versus Ferrer. So, are there exceptions nga pwede ta nga kanana ang sulod og two or more offenses in one information? Yes, there are exceptions. So, usa man ni complex crimes kato akong gi-mention ganina. Example ato katong aberrasyo ictus. Pwede to siya nimo isulod sa one complaint.
Special complex crimes, continuing crimes, crimes susceptible of being committed in various modes, crimes for of which another offense is an element thereof, or katong principle of absorption. For example, ang sa maning naaning principle of absorption, kaning rebellion, kanang rebellion class, kanang dako maguna siya kaayo nga krimen nga pwede nga ang mga elements sa kanini ang elements sa murder or physical injuries maabsorb sa rebellion kay naa ba day rebellion class nga way karahasan or way patay nga mahitabo. So there are elements sa kaning murder ug sa kanini ang mga physical injuries nga maabsorb sa greater crime of rebellion. So pwede na siya nga mo na siya ang classic example of principle of absorption. Number 6, where a single act violates two or more distinct statutes. So, man siya mga exceptions class nga pwede nga maka-charge ta og two or more offenses in one information. What is the remedy of the accused if the information charges two or more offenses? You have to connect that to Rule 117, Section 3F. You file a motion to quash. So, unsa man ang motion to quash? Information. Kay nga naman, naa siya'y defect. Ang defect niya, ni-charge siya of two or more offenses. So, if he fails to do so, kung dili siya, fail siya o file og motion to quash, the objection is deemed waived. So, again, sa akong gika-istorya ganina, you connect that to Rule 120, Section 3. Unsa man ang impact kung di ka mo file og motion to quash? The court may convict him of as many offenses as charged and proved and imposed on him the penalty for each offenses. So, mo na importante nga inyong mga abogado abtik nga mo detect nga, oy, ang information ni charge man siya two or more offenses, mag-motion to quash ta ni. Kaya kung dili ta mag-motion to quash, ang inyuha nga akusado, luoy kaayo. Kaya ang ending niya, mo kuan jud siya, maimposan jud siya penalty for each and every offenses nga charged in the information and proved during trial. So class, so far, kanini ang mga atong gipang-read class, ato na ni siyang nahuman og discuss. So as to the next topics as regarding formal amendments, substantial amendment, katutuang substitution, o katong jurisdiction, criminal jurisdiction, venue of criminal actions, it will be discussed in a separate recording to avoid confusion. Okay, so class, before we end the discussion, the next topics would be katong amendment, substitution, venue of criminal actions, and criminal jurisdiction. So these are covered sa inyo nga mga PLAs nga na-perform na. So again, a simple reminder jud class sa ato ang mga estudyante nga you have to strictly comply with the PLAs before listening to the discussion. Otherwise, sayang lang ang inyong pagpaminaw sa akong discussion kay maglisod jud mo og sabot kung wala ninyo gi-perform daan ang inyong PLA. So let us help each other to pass the subject. Not only pass the subject, let's help each other to comprehend the subject and to understand the subject para prepared ta sa ato nga board exam. So I hope class you learn from this discussion. And I hope that you will see to it nga dili ninyo makalimtan nini ang lesson. Anyway, this recording will be available for your consumption. Kung wala jud mo'y katungod nga di ninyo mahinumduman ni, because you can always go back to this recording. So thank you class for listening, and God bless.